Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 245 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ayon sa kwento na ang isang individual na nagawang maabot ang pinakamataas na antas ng kakayahan habang nagtataglay ng isang mortal na katawan ay tinatawag na isang mythical class hero. Maliban sa hindi pagtataglay ng tinatawag na divine authority ay wala nang anumang pinagkaiba ang isang mythical class hero kumpara sa mga Diyos at lubha itong masasabing OP o overpower para sa sino mang individual na matatagpuan sa gitnang palapag nitong tore. Ang impormasyon ngang ito ay ibinabahagi sa atin nitong Tower Administrator na si Horde Owl at ayon pa nga sa kanya na ang record nitong manlalarong si Kang Jinyuk kontra kay Lubu ay 44 na laban. Dito ay walang anumang panalo itong nakuha, 43 talo at kapwa isang tabla, kasabay ng panghihinayang na masilayan ang nasabing pangyayari. Ipinakita nga sa atin ang mga sandali noong kanyang napag-alaman ang nasabing bagay kung saan ay nagawa niyang maitabla ang isang laban kontra kay Lubu. Hindi nga siya makapaniwala na dahil lamang sa isang tabla ay magagawa nitong nasabing manlalaro na maklear ang nasabing napakahirap na dungeon. Ang impormasyon ngang iyon ay nagmula pa at ibinabahagi sa kaniya nitong kapwa niya administrator na si Seyong Iyunwan. Gayon din binigyang diin na kahit ano pa ang kanyang sabihin ay isa itong malinaw na panalo habang pinupuri ang kausayang tinataglay nitong manlalarong si Kang Jinyuk at kapwa ating napag-alaman na eto talagang si Seyong Iyunwan ang siyang lumikha ng nasabing napakahirap na klase ng dungeon. Subalit ang mga ngiti nito sa nakaraan ay sadyang hindi na masisilayan sa sugatan niyang pagmumuka, dulot ng mga pinsalang natamo mula sa mga pag-atake nitong tinatawag nilang Datuan habang hawak-hawak etong nag-aagaw buhay na administrator. Sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang nagkaroon ng tila ba portal sa kinaroroonan nitong dalawa kung saan ay nasambit nga nitong si Datuan na mukhang napakaswerte nga raw niya sa ngayon. Buwat ng ang kaniyang tinatarget ay ang siya pa mismong tatahak sa kanyang mismong kinaroroonan. Samantalang sa nasabing dungeon ay makikita natin etong ating pangunahing tauhan na ginagamit ang skill na tinatawag na Tom's Grave's right arm patungo sa kinaroroonan nitong karakter na si Lubu. Subalit sa halip na ito ay mabahala ay kaniya pa ngang ibinaba ang kanyang sandata habang isinasaad na matagal na niyang ninanais na maikumpara ang lakas mayroon etong bantog na Colossus Soldier Fist laban sa kaniyang kamao na talagang ikinagulat nitong binata. Tila babaliw pa nga itong nasisiyahan habang hinahangad na malaman kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa kasabay ng paglapat ng kani-kanilang mga pag-atake laban sa isa't isa. Sadyang walang sino man ang may nais na bumigay at matalo sa kanilang dalawa hanggang sa tuluyang mas nanaig ang lakas, mayroon etong si Lubu at matagumpay na napatalsik papalayo etong ating pangunahing tauhan. Sadyang literal na napakalakas ng impact mula sa naging pagtalsik nitong binata sa pader at nawasak ang malaking bahagi nito. Maging etong mid-level administrator na si Sherry ay hindi rin nakaligtas sa lakas ng impact ng nasabing pag-atake at aminadong maging ang isang kagaya niyang administrator ay hindi makakaligtas kung direktang tatamaan ng nasabing pag-atake at ang ganito kalakas nga daw na nilalang ay sadyang hindi ka panipaniwalang nananahan sa gitnang palapag lamang ng tore. Makaraan noon ay nasambit nga nitong si Lubu na hindi nga raw siya panatiko ng mga iba't ibang klase ng mahika habang itong ating pangunahing tauhan ay masisilayan nating matagumpay na nakaligtas buwat ng ginamit nito ang blood magic. Aminado nga itong si Jinyuk na sa oras na sandaling nawala siya sa focus ay posibleng tuluyan na siyang mapaslang ng nasabing individual gamit lamang ang isang pag-atake. At bagamat magagawa niyang magamit ang skill na Blessings of the Stars ay wala din itong mababago sa kanyang sitwasyon. Magkaganoon man ay positibo nga siya sapagkat kahit papaano ay tumaas ng 3 beses ang lakas na kanyang tinataglay kumpara sa nakaraan. Kasunod nito ay muli niyang inactivate ang panibagong skill na Triple Magic kung saan ay magagawa niyang gamitin ng sabay-sabay ang 3 klase ng mahika kontra dito kay Lubu. Sa ibang dako naman, habang patuloy na nagaganap ang sagupaan sa pagitan nitong dalawa, ay makikita din natin etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na tila ba tinutumbok ang isang partikular na lokasyon habang inaalala ang naging paalala sa kanya nitong si Jinyuk. Ayon nga dito, na tanging isang paraan lamang ang maaari nilang gamitin upang matalo etong si Lubu at ang tanging malinaw na bagay sa kanila ay hindi nila ito matatalo gamit lamang ang lakas mayroon silang tinataglay. Ang payag ng iyon ay bagya namang na-question nitong si Chun Yusong at natanong itong binata kung ano pa ang saysay ng kanilang pagsasanay na isinasagawa kung hindi nila ito magagawang matalo sa isang laban. Muling nilinaw nitong binata na ang kanilang isinasagawang 15 araw na pagsasanay
ay hindi para labanan ng harapan at talunin etong si Lubu sapagkat gagamit nga raw sila ng ibang taktika upang manalo, hindi gamit ang kanilang mga lakas na tinataglay. Dagdag pa nga nito na sa oras na mag-umpisa na ang kanilang labanan ay agad na tahakin nga raw nitong kanyang dakilang stalker ang kastilyo at kunin ang isang partikular na item, gayon din binigyang diin na iyon lamang ang tanging paraan upang sila ay manalo. At oras na siya ay nahuli sa pagkuha nito sa tamang oras, ay posibleng doon na rin magtatapos ang buhay nitong ating pangunahing tauhan. Ang babala niyang iyon ay sadyang hindi matatanggap nitong si Chun Yusong sapagkat aniya ay hindi siya makakapayag na mangyari ang bagay na iyon lalo na't hinahangad pa niyang matalo etong individual na labis niyang kinamumuhian. Maya-maya ay makikita nga natin ang isang bahagi ng pader na madaling winasak nitong stalker ng ating pangunahing tauhan at gamit ang kanyang pagmamasid at matalas na paningin ay kanyang agarang nakita ang item na tinutukoy nitong si Jinyuk mula sa di kalayuan. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit dito ay bigla na lamang siyang nakadama ng panganib at nakita ang 3 sandatang patungo sa kanyang lokasyon na madali din lamang niyang nadepensahan. Ito pala ay likha ng mga bayaning natalo ni Lubu at seryosong nagbanta na sagrado ang lugar na iyon at ang sino mang tumakas mula sa pakikipaglaban ay hindi malayang makapasok dito at sila mismo ang tatalo sa kanya bilang kabayaran sa kanyang kaduwagan. Ngunit tinugon naman sila ng may pagbabanta nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na kung hinahangad talaga ng mga ito na pigilan siya sa kanyang nais na gawin ay malugod nga daw siyang muling maghuhukay ng lupa at ibabalik sila sa kanilang mga kabaong kung saan sila nararapat. Sa mga sandaling iyon ay patuloy lamang na nagsasagawa ng pag-atake gamit ang iba't ibang skill, mayroon etong si Jinyuk laban dito kay Lubu. Subalit sadyang tila ba hindi ito gumagana at tumatalab na hindi nga niya kinakailangan pang iwasan sapagkat hindi naman ito nakakapagdulot ng anumang pinsala laban sa kanya. Kasunod nito ay gumawa siya ng isang pagkilos at kaagad na iwinasiwas ang kanyang sandata kasabay ng pag-activate ng skill na attraction na nagagawang hilahin papalapit sa kanyang kinaroroonan ang kanyang mga napipiling target. Agad nga ditong mabilis na hinila patungo sa kanyang kinaroroonan itong binata na labis na nababahala sa posibleng mangyari, lalo na't inihanda na nitong si Lubu ang kanyang sandata upang salubungin etong si Jinyuk at ang ataking ang iyon ay sadyang lumikha ng isang napakalakas na pagsabog sa buong paligid. Matapos na mahawi ang malakas na pagsabog ay mapipinta ang pagkabigla sa pagmumukha nitong si Lubu. Buhat ng nakaligtas itong binata gamit ang skill na invincibility. Pinuri nga nitong nasabing individual ang kakayahan at teknik mayroon etong binata at maging ang isang mid-level administrator ay binigyan siya ng babala tungkol sa kanya kung kaya't malaki nga raw ang ekspektasyon nito para sa binata. Pansamantala nga niyang hinangad na uminto muna sila hanggang sa muling makabalik sa nasabing lokasyon etong kaniyang kasamahan. Dagdag pa nga ni Lubu na sa lahat ng kanyang mga nakarap sa isang duelo ay kanyang masasabing etong si Jinyuk ang pinakamalakas sa kanilang lahat kaya't mas makabubuting umalis na sila at bumalik na lamang sa susunod kapag mas mataas na ang antas ng lakas niyang tinataglay habang marahang naglalakad papalayo. Hindi naman makapaniwala etong mid-level administrator na si Sherry na gano'n na lamang niya pakakawalan etong binata matapos na matalo at malamang ay ito nga raw ang rason kung bakit napakataas ang bilang ng mga individual na nakaliligtas mula sa mga nangahas na pumasok sa dungeon na pinangangasiwaan nitong si Lubu. Nakapanghihinayang nga raw na hindi niya masisilayan kung papaano mamatay etong si Jinyuk mula sa kamay nitong si Lubu. Subalit hindi naman masama ang naging resulta sapagkat kaniya nang naisagawa ang dapat niyang gawin sa Spring of the Sun na siyang hinihiling nitong si Nyarlathotep. Kasabay ng paglikha ng isang nakababahalang ngiti at hinihiling na ipagpatuloy pa nitong binata ang pakikipaglaban hanggang sa tuluyan itong mapaslang at itong binata ang magiging susi upang siya ay maging isang ganap na senior administrator kasabay ng pagpasya na kinakailangan na niyang umalis sa lugar na iyon bago pa man siya mapuna nitong si Lubu. Samantalang isang pahayag nga ang pumukaw dito sa nasabing individual nung inihayag ng binata ang mga katagang bantayan nga raw nito ang labyrinth hanggang sa may isang individual na magagawa siyang malagpasan at iyon lamang ang tanging paraan upang muli niyang makasama etong individual na nagngangalang Diao Chan. Dagdag pa nga nitong binata na tanging naroroon lamang etong si Lubu upang muling magawa niyang makita ang nasabing individual, gayon din naghihintay nga raw ito na maging totoo ang propesiya na kanyang natanggap. Nang marinig nga nito ang nasabing payag ng binata ay agad na nagbago ang ekspresyon ng pagmumuka mayroon etong si Lubu at sa mariing boses ay kanyang inihayag na para nga daw sa isang individual na kanyang pinagbigyang mabuhay pa ay mas mainam na piliin itong binata ang mga susunod na payag na kanyang bibitawan lalo na't wala naman siyang kinalaman sa taong labis niyang pinahahalagahan.
Subalit hindi naman nasindak sa nasabing pagbabanta itong ating pangunahing tauhan at nakuha pa nga magtanong sa kanya kung hanggang saan ang kayang gawin at isakripisyo nitong si Lubu upang muling makita etong si Diao Chan. Hindi nga nakuhang sumagot nitong nasabing lalaki, subalit mababakas sa kanyang mga mata na handa itong gawin ang lahat, maging ang maghintay ng ilang libong taon, maging ang lumabag sa kagustuhan ng kalangitan. Muli nga siyang natigilan nung nawikan nitong si Jinyuk na malamang ay handa itong si Lubu na muling tahakin ang landas na minsan na niyang pinagdaanan na talagang ikinabigla nitong lalaki. Inulit pa nga nitong ating pangunahing tauhan na gamit ang iba't ibang posibleng pamamaraan, gayon din paghahanda sa iba't ibang klase ng posibilidad na mangyayari at ang muli itong makita na mamatay sa kanyang harapan ng paulit-ulit ay handa nga daw ba ang determinasyon mayroon etong si Lubu na tahakin ang masalimuot na landas na kanyang isinaad, kasabay ng pagpapakita ng larawan nitong babaeng si Diao Chan na bagyang nahahawig nga dito sa babaeng vampira na si Alice mga master.